Salamat po sa Diyos, kapatid. Na-bless po ba tayo? Sa awitin pa lang, sabi po doon sa awitin, inibig mo ako kahit ako ay ganito. Lahat po tayo parang basahan lang po sa paningin ng Diyos. Dati, pero ngayon, salamat sa Diyos! Amen? Wow. Ang buwan po ng October ay, ang topic po natin ay love. Pag love po, pag pinag-usapan, napakasarap pakinggan po. Sino pag hindi? Lalo na sa mga kabataan. Kapag sinabing I love you, lalo na yung mga nanliligaw pa lang kabataan. Wow, may kilig. Pero bakit pero sa atin, pagdating sa atin, may mga nagsasabi pa ba ng I love you sa mga asawa? May kilig pa ba? Palipalan natin ng Panginoon. Siyempre, dapat lang. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon, love pa rin po. Ang bunga po ng banal na Espiritu sa lahat po ng sumampalataya, ang bunga po ay love. Naalala niyo po yung sermon ng nakaraan, ang linggo, kay Pastor Val, yung mga mananampalataya na tumanggap ng banal na Espiritu, ng Holy Spirit, yung mga nakipag-isa kay Kristo, lahat po sila ay tumanggap. At yung tumanggap na yon, may bunga. Hindi lang po na pagmamahal. Sa sermon po ni Pastor, meron din pong authority. Meron po tayong power. Ano-ano yon? Nireceive natin yon sa sermon ni Pastor. Yung love, hindi lamang po tungkol sa atin, last Sunday, yung sermon ni Pastor Jajan po, wala po ako dito, nasa Sambales po kami. Natalakay na po yung 4 kinds of love. Sa apat na yun, tayo po yung agape o divine. Tayo mga Kristiyano. Yung love, walang, ang sabi doon, unconditional love po, walang hinihinging kapalit, handang magsakripisyo. Medyo po parang pakiramdam ko, parang poging-pogi po ako sa ilaw. Magpakaliwanag po. Salamat po. Ang sabi po dyan, dahil ang topic po natin yan, ang ating tema ay about love, at ang bunga nito, malalaman natin pag sinabing love, masarap pakinggan, po? Pero minsan sa sermon, medyo may masakit din yan. Totoo ba? Bakit naman love naman? Bakit dapat love masaya? Masarap pakinggan. Pero minsan may mga pagtutuwid, sabi ng prayer po ni Sister Ral. Ang minsan, meron pong pagtutuwid. Malalaman po natin mamaya, yan po ang ating title, to love is to have goodness in faithfulness. Ayan po. Ang ating pong teksto, yan pa rin po. Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ang sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So, medyo malabo lang po yung salamin po siguro. Pero salamat pa rin po at sa biyaya po ng Diyos na kapagpapatuloy po tayo. Bago po yun, maaari po ba tumayo tayong lahat at tayo po ay sandaling manalangin? Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa araw na ito. Pagaman masama ang panahon, tuloy-tuloy ang pagulan, isa pong hamon sa bawat anak mo ang pumunta sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga nakasama namin ngayon dito at sa mga hindi man makakarating. God,
ikaw ang nakakabatid sa puso nila. Nakikita mo sila, Panginoon. We pray, Panginoon. Dalangin namin na pagpalaan mo po. Hindi lamang kami, kundi ang lahat ng kapatiran, maging ang hindi pa, Panginoon, ang mga aabutin pa lang namin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Nawa, patuloy kang mataas sa aming kalagitnaan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magkakaupunan po tayo. Ang sabi po dyan, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Iyan po ay isa po sa ebidensya ng pagiging Kristiyano po natin. Pero ang nasa unahan po niya ay love. Mga kapatid, ang salitang pag-ibig ay madalas nating marinig po sa mga tugtugin, laging may love. Kung nanonood tayo ng TV, mga teleserye, meron love. Yung mahilig ng mga Korean na nobela. Uy, may gilig sila, di ba? Meron mga ganon. Kasi ang ending, lalo na pag hindi nasa, ang tawag doon, yung may mga part na siya talagang may iyak ka, nagpapagod. Lagi na natin yan napapakinggan. Kahit sa Facebook. Pero minsan, yung love na dapat sinasabi sa atin, maging sa ating mga kapamilyan po, minsan dapat lagi natin itong ipinapadama. Hindi lamang ito sa sinasabi yung pagsasalita. Kailangan merong body language. Kailangan maramdaman. Sige nga, sabihin mo sa katabi nyo, I love you. I love you. With the love of the Lord. Ano ba yun? Dapat totoo. Tayong magkakapatid kay Kristo ay isang katawan. Pati tayong lahat ng isang katawan. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid, dapat nararamdaman din natin. Pero mamaya, baka mag-iisip kayo sa mga magiging maririnig natin ang ipapahayag ni Lord. Ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi lang nasasabi o nararamdaman. Sabi diyan, ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi lang salita o emosyon, kundi nakikita sa kabutihan, goodness, at katapatan. Yan po dyan. Ang sabi pa dyan, kung may pag-ibig pero walang kabutihan, magiging makasarili. Kung may pag-ibig pero walang katapatan, magiging panandalian lamang. Ngunit ang pag-ibig na may kabutihan at katapatan, iyan ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At may tatlong puntos po tayo. Ang una po, ang pag-ibig, ang sadyang pakilagay pagpilihan. To love is to show goodness. Ang sabi sa Christian, ang sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. May action po. Hindi pwedeng puro I love you lang. O kaya kiss lang. Kung may sipon, nahawa ka pa. Ipinaparamdam ko ang love. Halimbawa, bibigyan lang pa ako ng halimbawa. Si nanay, sayang wala yung aming mga anak pa dito. Umuulan, hindi sila makalabas. Pero isa po yan sa testing po. Sabi nila, aatin po sila ngayon. Pero, salamat pa rin sa Diyos. Andyan po yung sponsor. Halimbawa po, ng pagpapalaman, yung mga nanay, kung totoong mahal si nanay, kung nakikita po sa Pastor Johnny, lagi pong inilalabas ng mga anak. So, yun yung pagpaparamdam ng pagmamahal. Hindi lamang pagsasabi ng I love you, tatay. Hindi lamang kung sa loob ng bahay, kung ano lang yung nakikita pa sa mundi. Minsan, nakakailangan talaga ng atensyon. Sila Pastor Pal at si Pastor Baby po, malayo din po ang mga anak nila. Pero pag nag-umuwi po sila, nagbabalik po sila. Pero yun po ang isa pong pasihan o
o batayan para ipanama ang totoong love. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa atin bilang magkakapatid kay Kristo. Ang sabi po dyan, ibig sabihin ng tunay na pag-ibig ay hindi lang sinasabi, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mamaya po, pakita po natin kung ano yung mga mabubuting gawa. Yung love po, may nagdudulot po yan ng mabubuting gawa. Sabi po dyan, ang sabi, ang mabubuting gawa ay mga gawain na nagpapakita ng pag-ibig, kabutihan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero, sabi dyan, ngunit, sabi, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Sabi po yan sa Santiago. Ano yung mga mabuting gawa? Pagtulong sa kapwa, una. Pagsunod sa utos ng Diyos. Wala po yan dyan sa, hindi ko na po nilagay. At ang pangatlo, pagpapatawad at pagmamahal sa iba. Matthew chapter 4, verse 5, verse 44. At ang sabi pa dito, paglilingkod sa simbahan at sa Diyos. Colossians 3:23, ang sabi dyan, kaya nga kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon ginagawa. So yung mga mabubuting gawa, dapat makita natin, pamumuhay na may kababaang loob at katapatan. Ipinapakita ninyo sa inyong mga gawa na ang inyong karunungan ay may kababaang loob. Sa Santiago 3:10 po. Mga kinuha po yan ng verse para po makita natin yung bunga ng mabubuting gawa. Dulot po yan ng ating love. Kung tayo po nagmamahal sa Diyos, kaya natin gawin ang mga yan sa ating kapwa. Bakit? Ang utos po ng Diyos, dalawa lang. Mahalin ang Diyos ng buong lakas, buong puso at buong kaluluwa. At ang ikalawa, alin sama pa po na yung igalang ang iyong ama at ina. At ang ikalawang utos, mahalin ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kapag mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa, yung love na yan, kaya natin gawin. Yung goodness, yung kabutihan, kaya natin gawin sa kapwa natin. Ano po? Amen. Ang sabi dyan, sa mabuting gawa, sa pamamagitan ng mabuting gawa. Romans chapter 12, verse 9, pagmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Alam niyo po, sa topic po natin ngayon about love, yung love na bunga ng goodness and faithfulness, lagi pong malidiin dyan kung paano dapat natin ipinaparamdam, paano ba natin ginagawa, maging yung sa approach natin sa ating mga kapatid, hindi lang sa ating kapatid, maging sa ating komunidad. Kailangan maipakita natin yung liwanag na nagmumula sa ating Diyos. Si Kristo ba ay pag-ibig? Amen. Amen. Si Kristo ay nasa atin. So dapat yun ang makita natin. Bitbitin natin ang liwanag niya. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nagipag-isa na kay Kristo ay nagiging isang nagbabago na, nagiging isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Ang sabi doon, nagipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, ang Kristo na ito ay nasa atin. Dahil si Kristo ay nasa atin, si Kristo ay pag-ibig. Kaya ang love siya, ang siyang maghahari sa buhay natin. Kaya ba natin gawin yun? Amen. Amen. Magbigay tayo ng malasakit sa kapwa. Pero, salamat sa Diyos, ano po, yung isa pong seminar namin, may sisya na po kunti lang. Yung sa OCC po, Operation Christmas Guide, basta pala po pala yung mga reklamo sa ipapasok. Amerikano po pastor ang ano noon, ang pinaka-presidente po, kaya instructor po sila. Isa po tayo sa napili ng OCC, ng Samaritan Serve OCC, Operation Christmas Guide, na magbigyan ng 100 pieces na regalo para ipamigay po sa mga kabataan. Hindi lang sa KOTC, maging sa labas po ng ating komunidad. So, kailangan kay Sister Ann, binanggit ko sa kanya, makumplete yung listahan. Kapwa tayo ng mga listahan. Kaya kung di man po siya makumpleto, kahit na sino po sa ating mga anak na yung mga pangalan, lagyan na lang para makuha natin yung una yun, para na ipamagamit pa po natin. Kasi ang purpose po noon, abutin ng mga kabataan. Mapasaya sila. Evangelisin po ang
ang tima po noon. At hindi lamang po yung mga bata, kundi pati mga magulang. So kaya may po sila sa requirements. Medyo hindi ko po naibigay ang buong detalye po no, kay Pastor Val at yung message nga po ni Pastor Gino. Hindi ko nagtanong kasi ako sa kanya, hindi ko rin niya masagot sa akin ng direct. Umatin lang ako pinaliwanag po nila Pastor. Kaya hiningin ko po yun sa Pastor, hindi ko talaga naibigay ng detalye kung ano yung UCC. So salamat sa Diyos kasi magiging partner din tayo nila. Hindi lang yan ngayong taon, baka sa mga susunod na taon, pag nakumpleto natin, report na kung ano yung nangyari doon sa ating kids evangelism. Pag natuwa sila, mas tuloy-tuloy po iyon. Parte po iyon ng love, pagmamahal ng mga evangelist na to at abutin ang mga kabataan, lalo na yung mga sabi natin na hindi man lang nakakaranas na makatanggap ng mga regalo. So meron po mga pamilyang gano'n. Pagdating po ng December, na walang kakayanan na bumili ng regalo para sa kanilang mga anak. Pero, alam niyo po, salamat sa Diyos kasi kami, nung buhay namin noon sa probinsya, gano'n din kami. Pero nung nandito naman sa Maynila, Cavite pala po. Nung nandito na kami, unti-unti binago ng buhay namin. So, buti ng Panginoon, hindi lang sa amin, alam ko, hindi lang sa amin. Si Pastor Val, narinig po ninyo ang testimony niya. Kundi sa ating lahat. At pag binago yan ni Lord, kumilos yan sa buhay natin, maging tayo, magiging isang modelo o ehemplo at makikita ng mga tao sa ating komunidad ang pagbabago niyon sa atin. Dapat, sabihin ko nga sa katabi mo, dapat nabago ka na talaga. Dapat makita sa atin at saka ipagmalaki natin yun. Kasi si Lord ang kasama natin. Sabi natin mag-isa na tayo kay Kristo. Amen. Huwag natin ikaya yun. Iyon lang ang natatanging pag-asa natin, lalo na sabi kanila ni kapatid. Yung mga lindol, yung mga sakuna ngayon, gera. Darating po yun ang propesya ng Biblia. Mangyayari po yun. Kaya yun lang ang natatanging pag-asa natin. Dahil mahal tayo ni Lord, nais niya may protection tayo. Pero dapat tayo magtiwala at ipagmalaki natin yun. Amen. Kung saan kaya, yes, lahat tayo mahihina. Mahihayin mag-share. Wala rin tayong karunungan. Aminado po tayo roon. Hindi lahat tayo magaling. Ang pagaling ko po kay Lord, hindi dahil sa magaling o dahil sa matataas ang pinag-aralan. Ang tinitingnan ni Lord, yung mga puso natin, kung tayo ba ay susunod. Susunod ba tayo? Kailangan ni Lord ang mga taong ganon. Ang sabi dito, ang kabutihan ay hindi lamang pagiging mabait kapag madali o may kapalit. Yung pagtulong, no? Yung pagiging mabait. Tingnan po natin. Ito ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita at kahit mahirap. Meron pong halimbawa dyan. Pakilagay nga kapatid. Halimbawa, ang mabuting Samaritano kay Lucas. Siguro pagbilan na sa inyo yan, yan, passage na yan. May tatlong tao dyan. Ang isa, paring Hudyo. At ang isa po ay Lebeta. At ang ikatlo dyan, yung Samaritano o Gentiles. Ang sabi dyan, kung babasahin natin ng mahaba, lahat sila mayroon dyan isang dayuhan. Ang sabi, hindi niya kilala, mayroon sa Samaritano, no? Hindi niya kilala ang lalaking nasugatan yung binugbog, hinarang ng magtulisan. Yung binugbog na yun, nadaanan ng paring Hudyo. Nung nakita niya ang sabi ko doon, dumiretso na sa iniwasan niya. Ganon din yung Levita. Pero nung yung ang Samaritano dumaan, nakita niya, anong ginawa niya? Nilapitan niya. Binuhusan niya ng alak, nadala niya yung mga sugat para kumalim. Ito ay magpapakita na kahit hindi kilala ang tao at angkop sa panahon na nakikita namin kung ano ang magagawa natin tulong sa kanya, hindi tayo magdadalawang isip para gawin ito. Kaya ang sabi ng kahit mahirap, tumulong. Ang sabi pa dito, ang paggawa ng tama, kahit walang nakakita o kahit mahirap, gagawin natin ito. Bakit? Ito yung karakter na tinanggap natin kay Kristo. Amen? Karakter niya ng Diyos.
kabutihan, yung paggawa ng mabuti at tama. Ang sabi dyan, hindi siya nagtanong ng anong makukuha ko rito. Tumulong siya dahil puno ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang puso. Pag puno ng pag-ibig ng ating puso, kaya natin gawin yun. Tandaan natin mga kapatid. Tayo, kumusta tayo? Madali ba tayong tumulong? Hello? Amen. Dapat, pero alam mo mga kapatid, minsan mahirap pong gawin talaga yan. Alam mo bakit? Lalo na kung ang tutulungan mo ay minsan ungrateful. Hindi marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Pero kapag sinabi mo ng Bible, kahit na masama pa ang ginagawa pinatalik, anong gagawin natin? Ipapadama pa rin natin ang pag-ibig sa kanila. Nakahanda pa rin tayong tumulong. Bakit? Anak tayo ng Diyos! Amen. Iyon yung ating Christmas. Iyon natin ang ating Diyos. So napagpapalad po natin, pag nagagawa natin yun, ang sabi nga po doon sa Old Testament, sa proverb, kapag ikaw ay tumulong sa isang mahirap, para kang nagpapautang sa Diyos. Tumulong ka lang sa mahirap, ang Lord may utang sa iyo. Siyempre, pag may utang sa iyo, may utang si Lord sa iyo, ang bayan na ay triple. Amen. Kasi, ang Lord pag nagbigay ay sagana. Amen. Hindi pa yun sa inaasahan natin. Ang sabi dyan, ipakita ang pag-ibig sa gawa. Tumulong, magpakita. Ayan, tumulong, magpatawad, maging matiisin. Tandaan, nakikita ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa. Totoo hindi. Ang patotoo natin, iba ang nagsasabi noon, hindi tayo. Pwede natin sabihin, oy, tinulungan tama. Pwede natin yung sabihin, tinulungan, binigyan mo yan. Pero may aral po sa Biblia. Kapag ikaw nagbigay ng tulong, huwag nang malalaman ito. Dahil, ang ibig sabihin nun, yung mga taong tinulungan mo, sila mismo ang magpapatulong para sa iyo. Sila mismo ang magdala sa iyo. Kaya, ang pagtulong, hindi lang sa lantaran ng po. Kung nagagawa natin yan, salamat kay Lord. At ang ikalawa, ang sabi dyan, ang pag-ibig ay ipinapakita sa katapatan. Kawikaan chapter 3 verse 3, ang sabi po, manatili kang mapangahan at matapat, alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Sa ibang sabi po niyan, kailangan daw yung aral na yun, kailangan isabit sa liig, nakakwenta sa liig. Ano pong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin po niya, kung ano ang katangian na nasa iyo, ay huwag daw inihiwalay. Kasi yan na po yung palatandaan natin. Yung aral na tinanggap natin sa Diyos, dapat nananatili sa atin, kahit na mahirap, kahit ang sitwasyon. Ano man pagkakataon, gagawin natin ang dapat at tama. Faithfulness. Ang sabi, ang katapatan ay hindi lamang sa salita. Ang madali pong mangako. Ang sabi nga po ng iba, nangako na. Yung mangako ba lang, mahirap na, no? Lalo na yung tuparin pa. Napakinggan nyo na yan? Amen. Yung mangako nga, mahirap na, yung tuparin pa kaya. Amen. Pero kapag ang Diyos ang nangako, hindi mo man yan matanggap ngayon, sigurado matatanggap mo yan sa mga susunod na panahon. Amen. Kasi ang Diyos pag nangako, ibinibigay po. Ang tao, kapag nangako, maaaring mapago. Totoo po yun. Hindi tayo nakakasigurado kapag kapwa lang natin tao. Pero sa Lord, tanda natin, lagi pong mayroong kasiguraduhan. Sabi dito, ang katapatan ay hindi lamang sa salita. Ito ay pananatili kahit mahirap, kahit walang pumupuri. Kaya ba natin yun? Kahit wala pong nagpaparangal sa atin, pwede tayo mapansin. Okay lang yun.
tingnan mo yung recognition. Okay, masarap yun, pero mas okay na kung hindi. Kasi ang pinakamahalaga kung ano tayo at kung ano yung pinapabuhay natin bilang isang Kristiyano. Kung dati, pag gumawa tayo ng mabuti na hindi tayo hindi nabanggit, nagtampo na, dapat hindi alisin na natin yun. Mag-mature na tayo. Amen. Kasi ang palatandaan po ng love ng ating ng pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin, unti-unti tayong ginagawang matured. Na dapat, ano man ang nakikita natin sa mga kapatid. Ito po, totoo po ito ha. Dapat, totoo po ito sa atin, sa buhay natin. Dapat tayo bilang magkakapatid kay Kristo, lalo na po pagdating sa labas, maaaring may kanya-kanya tayong pamilya, may kanya-kanya tayong mga kaibigan, may kanya-kanya tayong ginagawa. Kung nakikita natin ang mga kapatid na umaayos at nagiging successful sa buhay, salamat kay Lord. Bakit? Nare-receive niya ang kanyang pagpapala mula sa ating Diyos. Matuwa tayo. Amen. Alam mo bakit sila pinag-bless? Binibless siya para maging daluyan din siya ng pagpapala ng iba at ng church. Yun po ang purpose noon. So dapat makita natin kung ano talaga ang layunin kung bakit ang Diyos ay tapat kung magbigay sa atin. Pangako niya po iyon. Sabi dito, ang katapatan ay hindi lamang sa salita. Ito ay pananatili kahit mahirap, kahit walang pumupuri. Ang taong tapat ay hindi sumusuko sapagkat ang kanyang pag-ibig ay totoo. May mga halimbawa po yan dito. Mamaya po makikita ninyo. Kapag tayo ay nagmamahalan ng tapat, ipinapakita natin ang katangian mismo ng Diyos. Wow! O hindi. Kasi nga yun tayo. Ang ating katawan bilang mga Kristiyano ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo nagmamahal ng tapat, ipinapakita natin ang katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos, pinag-uusapan natin. Karakter niya yan na tinanggap natin. Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, ang galikukuhin ng pag-ibig ay hindi umaasa ng kapalit, kundi nananatili kahit mahirap o masakit. Ang faithfulness ay tanda ng tunay na pag-ibig sa relasyon, ministeryo, paglilingkod. Ito ang nagpapatibay ng tiwala at kapayapaan. Kung paano si Kristo ay tapat sa atin, hanggang sa cross, ganun din tayo dapat maging tapat sa ating pamilya, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Diyos. Katapatan po ito. Maaaring may mga kahinaan po tayo sa ating buhay na kahit na sinabi natin, minsan hindi natin nagagawa. May mga witnesses po ang tao. Ganun pa man, hindi natin kay Lord na ito ay mas magamit yung kailangan natin. Magamit. Alam niyo yung ibig sabihin na magamit. Kung saan tayo mahina, dapat doon tayo mas magamit ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag natin alalahan at ikahiyan na tayo ay mahina kung anuman. Amen? Amen. Pinakamahirap, alam niyo po kung anong pinakamahirap pagdating sa labas? Yung mag-share ng gospel. Totoo po, yung mga sumasama sa labas na namimigay tayo, nagbabahagi, anong pinakamahirap ng sitwasyon doon? Yung i-reject Hindi ka pa nag-uumpisa, ayaw na. Pero, may mga pagkakataon naman na kapag narinig nila ang salita, tumutugon sila. Tanggap na tanggap. May isa kong kapatid na nakatingkuhan ko ako kagabi. Sabi niya kagabi, bakit kaya kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa salita ng Panginoon, parang napakasarap sa pakiramdam sa puso. Wow. Bakit daw kapag ang Word of God o salita ng Diyos ang pinag-uusapan, napakasarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam at masaya. Isa po ang ibig sabihin. Kasi tayo ay pinili ng Lord. Kasi kung hindi ka pinili, hindi ka tutuwin doon. Kasi ang Word of God, lalo kung hindi natin naunawaan, boring.
Pero pag napapakinggan mo, ano pa kaya ang mga excitement na ipapahayag ni Lord? Kasi ang totoo, sa Biblia, hindi pa po natin alam at ang lahat ng kabuuan nito. Maaaring tayo po ay may mga alam na nababasa natin yan, pero ang mensahe ng kabuuan nito ay hindi pa po natin lubusan na nauunawaan ng iba. Pero pag ito ay nauunawaan na unti-unti, mas nagkakaroon po tayo ng excitement na makinig at gumalo. Tama? Mas masarap. Mahirap po sa una. Tingnan niyo po. Ang sabi po dito, ganoon din naman maging tapat sa ating pamilya, sa ating kapwa, sigit sa lahat sa Diyos. Yung huli natin, binasa po, ano po. May mga halimbawa po dito ng faithfulness, yung katapatan na yan. Pag tayo tapat sa Diyos, talagang tutugon po tayo. Sigurado po yun. Kahit masama ang loob mo, kahit na meron ka pang sinasabi, ayaw may kapatid ako, ayaw mo makita. Pero dahil pinili ka ng Diyos, pupunta ka. Bakit? Yung mga bagay na yun ay baliwala naman yan kung ano yung nararamdaman ng mga ganyan. Alam mo, may pinakainis ang tao kasi hindi naman talaga ako, minsan, ang mukha ko, sabi nga ko yung mukha ko makita ko na nakakainis yung mukha mo. Nainis sa mukha ko, wala naman akong ginagawa, pero nakakainis na talaga yung mukha ko. Pero, napunta pa rin sa tatawag nga mo, basta nainis lang siya. Okay lang naman kung mainis ka na lang, basta friend tayo, mali tayo, okay lang mainis siya. So may mga ganoon po. Pagdating po sa panawagan ng Diyos, dapat tapat po tayo. May isang po halimbawa rito, pakilagay nga kapatid, ayan, nandiyan pala. Ang example po ng faithfulness, siguro kilala nyo rin po si Ruth. Ang kwento ng buhay ni Ruth. Sinakalam. Maraming nakakalam niyan. Ang sabi dyan, si Ruth, ang sabi nung nag-uusap yung kanyang biyenan, kasi namatay na rin yung asawa ng biyenan ni Ruth, si Naomi, si Ruth din yung asawa niya namatay din. Sa pagtagal ng panahon, nakalimutan sa ilang panahon, namatay din. At yung kapatid naman nung namatay na asawa ni Ruth, namatay din. Balo na silang tatlo. Ang sabi dyan, nung biyenan, dahil wala na silang mga asawa, pinauuwi na sila sa kanyang lugar, kanyang tahanan. Pero ano ang sabi ni Ruth? Sabi ni Ruth, saan ka pupunta? Doon din ako pupunta. Ayaw niyang iwan ng biyenan niya. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ito po ang pinakamaganda. Kasi po yung mga asawa-asawa nila, may kanya-kanya po sila kultura, kanya-kanyang Diyos. Pero ang sabi ni Ruth, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon din sa titira. Kung sino man ang Diyos mo, yun din ang Diyos ko. May paninindigan, katapatan, tapat. Ayaw niyang iwanan. Ang kultura po ng mga Hudyo, pagka sabi nga doon sa babasahin natin yan, kung magkakaanak pa sana si Naomi ng lalaki, pwede pang mapangasawa ni Ruth. Kaya lang ayaw bang hintayin yun. So hindi na po pwede. Hindi man sila. Pero ang naging paninindigan ni Ruth, hindi niya po iiwan. Ito po yung isa sa pinapakita ng pagiging tapat. Ang sabi pa dyan, isang napakatapat na pag-ibig kahit walang kapalit, kahit hindi alam ang kinabukasan. Bakit po kaya pinapauwi siya ni Naomi? Kasi nagkaroon po ng taghirap sa lugar na nila, taggutom. So, di alam nila kung doon sa pupuntahan nila, ang sabi ng Bible, napalitaan na sumagana ang ani sa bayan ng Israel. Kaya babalik na sila roon. Pero wala pang kasiguraduhan po yun. Kung ano man, wala silang mga ari-arian doon. Pero, nanatili si Ruth. Yung mga ari-arian nila, iniwan nila noon. Pero nung pinasagana, muli silang babalik. Isa po yan, sa kwento ng katapatan o faithfulness, pagiging faithful natin. Tapat ka ba sa Diyos kahit may mga pagsubok? Tapat ba tayo? Amen. Dapat. Lahat po tayo hindi puro ligtas o hindi po tayo wala pong extension po. Hindi po ligtas ang bawat isa sa atin. Pagdating po sa pagsubok, lahat po tayo maaaring
ang trial sa pagsubok sa buhay ay iba-iba. Maaaring yung iba magaan, yung iba sobrang hirap, masama ramdam sa loob. Bakit naman, Lord? Sa akin pa ito natapat. Alam natin na kapag naranasan natin, inaalam po ng Diyos na maranasan at bawat isa po, para saan? Para mas lalo tayong tumatag. Mas higit tayong magtiwala sa ating Diyos. Amen. Dapat po tayong magtiwala lalo. Ang sabi pa dito, tapat ka ba sa iyong pamilya, sa iyong tawag, sa simbahan? Lahat po tayo may tawag. Ano man po, sa lahat po sa atin dito po, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tawag. Hindi po lahat pagtatawag na ay magpastor. Hindi po lahat tawag ay maging leader. Lahat po, may kanya-kanya po. May kanya-kanya pong tawag yan. So maging tapat lang tayo at malalaman natin kung ano ang nais ipagawa ni Lord sa atin. Ang ikatlo po, ang pag-ibig ng Diyos ay may kabutihan at katapatan. Ayan po, to love like God is to combine goodness and faithfulness. Ang sabi niyan, Awit chapter 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ang pinangako ng Diyos, kahit kailan ay hindi niya po yun binabawi. Kapag ibibigay niya po iyon sa atin. Sabi po dito, ang Diyos mismo ang huwaran ng tunay na pag-ibig. Siya ay mabuti, nagpapatawad at nagbibigay kahit tayo ay nagkukulang. Siya ay tapat. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. Magtatanong kayo, hindi pinabayaan, bakit hirap na hirap pa ngayon? Kasi hindi mo pa siguro natatanggap. Tandaan po natin, sabi rin ni Santiago, baka naman hindi hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi. So, hingi natin at dapat alamin natin. Minsan natanggap natin, hindi pa tayo nagpasalamat. May naaalala kayong mga natanggap ninyo na yung unexpected blessings. Minsan, yun pala ang way o daan ng Diyos para patanggap mo yung inihingi mo. Pero yung in-expect ay iba naman pala. Kaya hindi ka nagpasalamat kay Lord. Pero yung pala ang way niya para mabigay na sa'yo. Mayroon mga pagkakataon ngayon, kapatid, kaya dapat tayo iisipin natin, tingnan natin, ano nga ba talaga ang nais ni Lord? O ano nga ang plano niya para sa akin? Kasi minsan yung gusto natin, hindi naman yun ang ibibigay ni Lord. Pero, meron din tayong mga gusto na agad-agad binibigay ni Lord. Amen. Agad-agad tandaan po natin, yung mga bagong kami ay bago-bago pa lang na mananampalataya. Bawat yung mga prayer namin, laging answer prayer. Pero bakit ngayon? Kung kailan matagal na kami mananampalataya at naging pastor na nga, minsan yung prayer, bakit Lord ayaw mo sagutin? Kasi po, sinusubukan na niya tayo, hindi lang ito tungkol sa akin, kundi tungkol ito sa ating lahat. Minsan, sinusubukan na ng Diyos, kung kapag hindi pa niya ibinigay, magpapatuloy pa tayo. Tandaan po natin, meron akong testing. Taste of faith. Yung testing na yun sa buhay natin, kailangan po natin makita. Dapat maunawaan natin. Tingnan po natin. Sabi dito, ang sabi, tignan natin si Jesus sa krus, iyon ang kabutihan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan. Iyon ang katapatan. Tinapos niya ang kanyang misyon kahit masakit at mahirap. Ito po yung napakahirap gawin. Dahil sa sinumpaan mong tungkulin, kailangan mong gawin kahit mahirap. Pagiging tapat na pwede naman niyang iwasan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, yung kanyang misyon ay kailangan ma-fulfill ito. Ito po ang pinakamahirap. Kung si Jesus ay nagmahal ng may kabutihan at katapatan, handa rin ba tayong magmahal ng ganon? Iyan po ang tanong sa atin. Handa rin ba tayong magmahal ng ganon para sa ating Diyos? Amen. Amen. Bakit ayaw nyo? Pag ganon, ayaw nyo hindi lang blessings. Mga kapatid,
Si Jesus mismo nagsakripisyo para sa atin. Ibinigay ang buhay para sa atin. Ngayon, kung tayo tatanungin, kaya rin ba natin? Handa ba tayo magsakripisyo, magmahal ng katulad ni Jesus? Amen. Kung ganun, kaya maging mabuti at tapat sa iyong pamilya. Anong ibig sabihin po? Faithfulness. Una, sa pamilya. Ang pangalawa, sa ministeryo. Isang privilege sa ating lahat na tumatayo, maging sa mga kung ano man ang posisyon natin dito sa church o kahit sabihin natin na tagasimba ka lang, kailangan maging tapat tayo. Dahil lahat po tayo rito, tumanggap tayo sa Panginoong Hesus. At meron po siyang isang bagay na huwag nating kaliligtaan, mga Kristiyano. Ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, pinakamalagang utos niya sa atin lahat. Dahil mahal niya tayo, yung mga gawain na ipinasa niya sa atin na dapat mahalin din natin ang ating komunidad, abutin natin. Kaya sabi doon, go and preach the gospel. Ibahagi natin ang kabutihan na yan. Hindi naman sa atin, kundi maging sa ating komunidad. Ang sabi sa una, sa pamilya. Pangalawa, sa ministeryo. Pangalapaalagan po natin yan. At sabi pa dito, hayaan mong makita sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na naglilingkod, nananatili at nagsasakripisyo. Totoo pong laging may sakripisyo. Sa ating pong buhay, yung pong magpunta ka sa isang target mo na parang bahaginan sila, sharean sila, sacrifice na po yun. Kasi hindi mo alam kung ano ang magiging tugulong sa iyo. Maaaring marutik ka o maaaring mapagsalita ka ng hindi maganda. Kaya may isa pong bagay ang share sa inyo. Bago natin puntahan sila, katakot-takot na prayer dapat ang ibigay natin kay Lord na yung taong yun naman ibigay at makasama natin sa paglilingkod. Mahirap gawin, pero iyon po ang nararapat. Conclusion po tayo. Sabi dyan sa application, ang sabi dyan, be faithful, be good and faithful in your family, ministry, and community. Yan po yung dapat natin gawin. Let your life reflect the love of God. Ayan po. Binasa po yan sa Tagalog. Kailangan, huwag mong hayaan mo makita sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na naglilingkod, nananatili at nagsasakripisyo. Meron pong sakripisyo. Totoo po yan. Napakahirap pero pagdating kay Lord, wala pong mahirap. Kahit wala ng pera, bahala si Lord. Ang totoo, lahat po tayo nakaranas noon. Kahit yung mayaman, minsan nawawalan din po yun ng pera. Hindi po laging may pera sa pulsa. So may mga pagkakataon po na dumadaan tayo sa mga ganyang sitwasyon. Ang pinakamahalaga, lagi natin ipagkatiwala kay Lord ang ating mga gagawin. Ito po ang konklusyon. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang mahal kita o ito ay magiging mabuti ako sa iyo at mananatili ako sa iyo. Ang kabutihan ay nagpapakita ng kamay ng pag-ibig. Ang katapatan ay nagpapakita ng puso ng pag-ibig. Ang sabi niya, at sa pagsasanib ng dalawa, doon natin tunay na nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Ang fruit po, kaya ang nasa unang doon, ang kabuuan po niya, may iisa lang po ang nasa itaas, love. Dahil may love tayo, kaya nagagawa yung kabutihan na yan at yung katapatan. Hinati-hati lang po yan ng ating pastor para mas maunawaan po natin na yung love na dapat ito yung mga nagiging bunga. Kapag tayo nagmamahal, kaya natin magsakripisyo, kaya natin gawin ang tama kahit mahirap para sa atin. May isa pong hamon sa atin. Tanungin, ayan po, tanungin mo ang iyong sarili.
Nakikita ba sa akin ang kabutihan at katapatan ni Lord? Kung hindi pa, simulan na ngayon. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Yan po ang paalala ni Apostol Pablo. Pinapanalangin niya ang mga taga-Episo na nawa, ang sabi niya, manatili si Kristo sa kanilang puso. At ang kanilang lahat ng gagawin ay dapat nakaugat sa pag-ibig. Kaya ba natin yan? Amen! Tayo po tayo lahat. At tayo po ako tatapos. Hallelujah. Mga kapatid, minsan, totoo pong mahirap ang buhay, lalo sa panahon ngayon. Hindi pare-parehas maging ang mundo sa ginagalawan natin. Totoo pong din sa tulad nating Kristiyano ay napakahirap. Ganun pa man, wala tayong ibang magagawa kundi ang patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Ang lahat ng kung anong meron sa atin ay baliwala lang at hindi tayo magtatagumpay. Kaya sa mga oras na ito, patuloy natin na ipagkatiwala ang ating mga buhay, bawat gagawin natin dapat nakalipiti sa ating Diyos. Sa iyong pagmamahal. Lord, thank you for your unfailing love. Fill my heart with your goodness and faithfulness. Teach me, O Lord, kung paano kami magmahal at kung paano namin maipadama ito sa aming kapwa. Aming Diyos, sa kapamaraanan mo, turuan mo at tulungan kami, Panginoon. Minsan dumadating sa pagkakataon na kami man po, Panginoon, ay hindi namin magawa na iparamdam ito sa iba, sa aming pamilya. Bilang kainaan namin,
Aming Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ito. Patuloy mo kami palakasin. At nawa, Panginoon, ang aming buhay ay mas maging kagamit-gamit pa. Maging isang ehemplo, makita ang kabutihan mo, ang katotohanan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, gamitin mo kami. Ang pagmamahal mo, maibahagi rin namin at maipadama. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa aming komunidad, sa mga nakakasalamuhan namin. Dakilang Diyos, Ikaw ang maging patutuo sa bawat buhay namin. At sa umagang ito, Diyos, nawa, Ikaw ang aming nataas at naparagalan. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.